Let's try to answer this one. I hope you may read this. Last September 2024, nakagat po ako, pero di po sure kung pusa or aso. Yung aso po ay buhay pa and yung pusa, wala na. Di po namin alam ang nangyari kung namatay. Tapos di ko rin po sure kung kagat po or kalmot since di ko po naalala kung pusa or aso. Di naman po malalim pero dumugo. Tapos parang dalawang mababaw na butas pa or parang natiklap po ang balat. And then po, nung September po, na baliwala ko po at akala ko po ay wala lang, kaya super late na po ako nagpa-vaccine, which is noong November 10. Natapos ko po yung 3 doses, brand yon, Abairab, brand name yan, no? Tapos, syempre po, nag-worry pa rin po ako till now, gawa ng late nga po ako nagpa-vaccine. Tas, nagtanong po ulit ako sa ABC kung need ko pa po ng booster. Tas, pinaliwanag ko po na unsure po ako. Unsure kung ano po sa dalawa yung kumagat or kumalmot sa akin. Ang sabi po ay no need naman daw po. Since nakumpleto ko po yung 3 doses, what do you think, Doc? Just wanna know for assurance na din po. Kasi kinakabahan pa rin po ako till now. Kahit pa 2 months na po ako vaccinated. Thank you, Doc. Waiting for your positive response. So, kung i-analyze ko itong question na ito, yung worry, kasi yung binalikan mo is hindi ka sure kung aso or pusa yung nakakagat. So, mukhang ang worry mo is kung hindi ka sure, iniisip mo siguro na magkaiba ang bakuna sa pusa, sa aso, or sa bat, or panike. Pero, kapag ikaw ay nakagat or nakalmot ng either pusa, aso, panike, or yung mga hayop na pwedeng magpasa sa atin ng rabies, iisa lang ang bakuna na ibinibigay. Kung iisa lang yung bakuna na ibinibigay, iisa rin yung schedule na ibinibigay natin para ma-attain natin yung protection laban sa rabies. Ngayon, kung late ka man na bakunahan, at least nakakuha ka pa rin naman ng proteksyon laban sa rabies. Kasi, nakompleto mo pa rin naman yung booster. So, yung iisipin mo na baka magkaroon ka ng rabies in the future, kung ngayong time na to na January, ibig sabihin, kung naturukan ka by November, nakagawa na rin naman yung katawan mo ng panglaban or antibody laban sa rabies. So, kung ngayon, makagat ka at pasok pa sa 3 months, definitely, pwedeng baka low risk lang yung kakalabasan yan kung within 3 months pa yan. So, ibig sabihin, kahit November ka naturukan, kung ngayon naman ikaw ma-expose, ibig sabihin nun, protected ka pa rin. So, nakagawa pa rin ang katawan mo ng antibody na panlaban sa rabies. At kung ang question mo naman ay booster, technically, hindi mo kailangan ng booster kasi kakaturok lang sa'yo nung primary na bakuna. Yung 3 sabi mo na ibinigay sa'yo. Ngayon, kung wala kang bagong exposure, then hindi mo kailangan ng booster. Usually, ine-evaluate natin kung high risk or low risk. Pero kasi, hindi natin ma-evaluate kasi wala ka namang exposure ngayon. Ang good thing lang is, kung naturukan ka ng November, then definitely nagpo-produce na ng antibody ang iyong katawan laban sa rabies. So, protected ka naman sa ngayon. Or ngayon, at least meron ka ng bakuna. So, baka ma-stress ka lang, kaka-overthink. So, sana ay nakatulong to explanation na to. Ingat at bawal magkasakit.